wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. So my question to you, and maybe this is the question of Congresswoman De Lima, ano pa po, sino pa ho yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig po sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, si Kong Ramon Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi, sa tao po ni D. Aris, kaya mapapansin nyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito, mga tao lang po nila ang kumuha. Okay na yun, wag na ho nating guluhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat hong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan? Wag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador na kasama dapat sa mga payoffs po ng Diskaya-linked firms? Your Honor, wala na po. Okay. Congresswoman De Lima, please Mr. proceed. Chair, hindi po ako naniniwala. Gusto ko muna pong tanungin, meron ho bang nag-assist sa inyo nung ito ay prinisenta sa Senado? Your Honor, wala po talaga dahil ako po talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumitin nyo sa komite. Yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala Yung po sa talaga, Blue Ribbon, Your sa Honor. Blue Wala Ribbon po. Committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps we can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi nyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there's nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung naggabayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung yung tanong. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo po. Kanino? Kanino ka natatakot? Your Honor, natatakot po ako sa kaligtasan po ng pamilya namin. Dito po sa mga taong napangalanan po namin. So, bakit kailangan mo ng executive session na ng pangalanan mo na dito? Kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo ng mga pangalan. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero ay kayo sina. mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood lang Sino po. po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Ano? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na ito ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Sa paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash.
ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher, ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap. Kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap. Hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa bakit kayo in the first place humingi ng executive session. If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung yung tanong po kanina. Because kasi kinakabahan po ako. it's a very relevant question, but you refuse to answer. By just saying that, na kinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session. Kung hindi po pinag-usapan nyo na po ito ng inyong lawyer at kung sino man na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. And your oath now is the whole truth. Your Honor, pasensya na po kayo. Pero ito po, ang nakasulat na po ito na po lahat yun. Mr. Chair. Mr. Chair. Congressman San Fernando, please. Kasi nagpapaikot-ikot tayo kanina eh. On record naman yung pinagbabanggit ni Mr. Diskaya. At ngayon, biglang bawi ng mga sinasabi niya at nililito niya ang kumiting ito patungkol doon sa mga sangkot ng mga politiko, particular dito sa mga maanumalya at mga ghost project. In accordance with our rules, Mr. Chair, Section 11, Move to I suspend, Mr. therefore Chair. move to cite in Session contempt suspended.